Bigo ako sa'yo, Ramon. Bigong-bigo. At ngayong matitigbak na ako at ginugupo na ako ng kanser sa utak, ay hindi mo pa rin natutupad ang matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng lalaking apo. Ma, pinilit ko talaga. Pero hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Husto na. Basta ito ang tandaan mo, attorney. Pag si Ramon ay hindi nagkaroon ng anak na lalaki na magmamana sa pangalan ng nasira kong esposong si Ramoncito, wala siyang matatanggap na mana. Wala? Wala kahit isang kusing. Nag-iisang anak lang niyo si Ramon. Saan mapupunta malaking kayamanan ninyo? Ibigay mo sa DSWD. Pansustento doon sa mga naglipa ng batang lansangan. Ibigay sa DWSD. O kaya ibigay sa DARE. Ibigay sa DARE. Ipagamot lahat ang mga nalulong sa bawal na gamot. Mama, paano naman ako? Laking tuwa ako. Naisilang kita sa mundong ito. Dahil naging lalaki ka. Laki naman lungkot ko ngayon. Yan palang lawit na ibinigay ko sa'yo. Wala naman palang silbi. Mama! Mama! Bawiin niyo yung pirma, Mama! Mama, wag mo na kayong mamamatay! Ramon, sweetheart. Mama. Ramon, sweetheart. Tama na. Tama na. Ramon, tama na. Pabayaan na lang natin siyang manahimik. Tama na. Tama na. Tama na. Tanggapin na lang natin na tuluyan ang nawala si Mama. Napakabigat. Naririto ako, darling. Tutulungan kitang mapagaan ang pagkamatay ng iyong Mama. Hindi yun eh. Lahat naman tayo mamamatay. Pero ang kondisyon ni Mama sama na magkaroon ako ng anak na lalaki. Paano kung mamanahin ang buong kayamanan ni Mama? Ganito wala akong anak. Eh, di gumawa tayo. Hindi ko kaya. Ako ang tatrabaho. Trabaho? Kahit kayod kalabaw pa ang gawin mo. Makakabuo rin tayo. Hindi. Makakabuo, sabi. Ang kulit mo. Baog ako. Ha? Diyos ko. Pabubuntisin mo rin lang ako. Dumayo pa tayo sa pagkalayo-layong islang to. Marami namang barako sa Maynila, Hindi tayo nakakatiyak. Nabubulog sa'yo doon. Maaaring makilala tayo doon. Mabuti na dito sa isla. At siguradong lihim ang gagawin natin.
Welcome to my kingdom. Darling. Siya si Mang Torio, katiwala nung asyendang nabili natin. Correction, please. Torio ho. Torio. Toyo? Ano? Toyo? Oo, Toyo. Hindi ho, Torio ho. Torio. Doon tayo sa Paradise na lugar. Sa Perlas del Mar de Cantanduanes. At mamili na ka na sasakyan doon. May Mercedes doon, may limousine, may BMW. Nindot kayo ang inyong matatanaw din sa mga paligid, daghan manok, o ang mga hangin napakasariwa. Napakagandang asinda ito. Sali na po kayo. Don Ramon, nandito na tayo sa Perla del Mar de Cantanduanes. Ito'y dating Alberto Farm. Dahil nabili na ninyo, Hacienda de Esteves. Ha? Sa inyo na ito. Si Madam. Careful, Madam. Ang siksi talaga ng senyora ko, nakakaulol. Ikaw, ulol akin yan. Minsan lang makadilan siya. Marimar, wow! Dito muna tayo titigil habang ipinagbubuntis mo ang bata. Pag naisilang mo na siya, iuwi natin sa Maynila. Makikilala ang anak ko. Atin na ang kayamanan ni Mama. Sana hindi ka nasisiraan ng ulo sa iniisip mong yan. Pinag-usapan na natin to ng masinsinan. Pumayag ka. Dahil lang ayokong mawala sa yung mana na dapat namang mapunta sa'yo. Pero nahahalayan pa rin ako. Ganito na lang ang isipin mo. Konting pupog lang yun sa kandungan mo. Pagkaraan nun, tapos na. Maghihintay na lang tayo ng 9 na buwan. Magkaka-baby ka na. At ilalagay mo sa pangalan ko. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple. Pinahirapan mo ko. Kadyot lang! Sandali! Sanay ako sa rancho. Nangangarira ako sa Manila. Ay! Ako, inay! Bakit? Ganyan ka rin sana, Claudia. Anong ganyan din ang sinasabi mo? Yung sagana sa gatas kapag may baby na tayo. Uy, dinig namin yan. Ilang baby ba ang kaya mong gawin kay Claudia Hamilan? Bueno, pupo masimenos, sindami ng tilawak ng manok sa umaga. Totoo yan, tama yan. Tumigil ka nga, Milanyo. Ano ba kayo ang hahalay ninyo? Kababain yung tao, ang babastos ng bibig nyo. Ano ba yan? Isa ka pa! Ay! Kayong mga pakilamera! Ah! Siya nga pala mga iha. Siya ngayon ang bagong may-ari ng Hacienda Montemar. Si Don Ramon Esteves. At si Senyora Silvia. Huwag naman, senyora. Tumatanda tayo niyan eh. Senyorita na lang. Senyorita pala. Kumusta po kayo, senyorita? Mabuti. Gusto ko palang makita kung paano kayo gumawa ng gatas ng kalabaw. Opo. Ayan. Dito po tayo. Tuturo ko po sa inyo. Uy, narinig niyo ba yung sinabi? Tuturuan daw pumiga ng gatas.
Anong pipigain? Oh, kunwari ka pa. Kayo, anong tinitingin-tingin nyo? Don Ramon, ang paggagawa ng gatas ng kalabaw dito at kisong puti, yan ang mga gawain ng mga kababayan dito. At ang kanilang magumagulang naman at mga kapatid na lalaki, yun ang gumagawa ng trabaho, gawain sa asyenda. Di pwede natin pag-aralan kung paano natin palalaguin ang industriya ng Quezon Puti. Tignan niyo po, oh. Ganito ba karami ang gatas ng kalabaw? Opo. Sa dami nga po, hindi namin kayang inumin lahat. Yung iba ginagawa namin kesong puti. Kesong puti? Galing sa gatas ng kalabaw? Opo. Yung pong keso ay gatas na kurtado. At lahat ng kesong puti ay galing sa gatas ng kalabaw. Bakit? May sustansya bang nakukuha sa kesong puti? Meron. Ano? Sustansyang nagpapalusog sa baby ng kalabaw. Turuan ko po kayo, ma'am. Dito po. Ganito po yan. Ganito? Igpitan niyo hawak, ma'am. Tapos, sabay hagod pa ibaba. Ay, sorry. Naku, sorry ha. Ang palarong ito ay Hugo de Anillo, ang naroroon sa entablado, ang nagagandang musa sa kapistahan ito. Ang bawat isa sa kanila ay may katapat na singsing na nakasabi sa pising yon. Ang mga kabalyero na nakasakay sa kanilang kanya-kanyang kalabaw ay magmula sa pagkuha ng singsing. Ang sino man ang una makakuha ng singsing ay kanya na. Kaya, kuha na! Ngayon, pakikitaan ko kayo ng exhibition, sample, at itong gaya ninyo para wala kayong aksidente, iwas disgrasya. Yeah! 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 Sorry na lang sa akin. Wala ako nakuha! Kaya, kayo na lang bahalang mamili sa ating magagandang binibining dilag. Bahala na kayo magagawan dyan. Ngayon, ready na ba kayo? Are you ready? Okay. Umpisa na natin. Larga! 1, 2, 4! Ay, sandali! Mali! Red! Takbo! Takbo! Sige, wala na! Lahat magbuha! Tingin nyo! Ayan na! Ayan na! Sige! Yan! Huli mo! Huli mo! Yan! Sige pa! Sige pa! Huli mo! Huli mo! Ayan! Malapit na! Ayan! Yan! Sige pa! Yan! Yan! Ilapit mo! Huli mo! Ayan! Yan! Yan! Ayan! Okay! Ayan! Okay! 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 Ayan na! Sige pa! Sige pa! Huli mo! Oh! Sige pa! Yan! Yan! Bilik! Bilik na nyo! Malapit na kayo sa sing-sing! Dali! Kunin nyo! Para manalo kayo ng magandang bini-bini! Kunin mo! Kunin mo! Dali! Ayan! May nakakuha na! Ang katapat na nakakuha na yan ay walang iba kundi si Pusang namatay! Dari mo na ito! Dandan na! Ayoko! Ayoko! Huwag mo takutin! Ano? Ang pangit mo kasi! At hintayin mo! Kunin mo! Ayan! Ang lapit na sing-sing! Ayan! May nakakuha na naman! Sige ba? Ang katapat! Ang nakuha niya! Sige ba yun? Si Maribel! Si Maribel! Ayan! Sige! Kunin mo na! Huwag mo tatakutin kasi! Sige! Uwi mo! Dali mo na! Dali! Bilisan mo! Para ka naman si Kaluskos! Sige ba? Kumuha pa kayo!
Sige! Yay! Ayun! Ang musang na kanyang panulunan ay sino nga ba yun? Si Elvira! Ayun, si Elvira! Yay! At swerte nyo! Sige! Kunin mo! Iyan! At hintayin mo ang sing-sing! Dali! Maraming binibili dito! Kunin mo! Ayun! Ang sumunod na makukuha ay walang iba! Kundi sino nga ba yun? Si Carmela! Ayun! At swerte mo! Ang pogi ng partner mo! Bagay na bagay kayo! Sige! Pumunta na kayo sa Amerika! Bilis! Dali! Ayan! May nakakuha na naman! Sino nga ba yun? At si Bobby! Bobby! Mga aking mga tugang, mga gurang, sarong babae na lang, digdi sa itaas sa entablado, at saro na lang na singsing. At isa na lang ang kabalyerong sasakay sa kalabaw. Sandali! Sandali! Mga kababayan, may sasabihin si Don Ramon Esteves. Gusto kong sumali sa paligsahan. Paano ito? Matatapos ng paligsahan. Pero si Senyor Esteves ang patrono ng ating kapistahan. Baka bawiin niyang suporta, masira ang ating selebrasyon. Walang masama kung babaliin ng konti ang reglamento. Ang importante, matuloy ang ating pagdiriwang. Yes! No problem! Huwag ka magpatalo! Dali! Asintayin mo! Asintayin maigi! Bilisan mo! Sige! Subukin mo! Asintayin! Ay! Asin lang! Sige! Amo! Bisa mo! Yan! 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 Eh! Nanalo nga mo ko! Palagpagan natin! Tulad ng sinabi ko sa inyo mga kababayan, sa gabing ito, matagumpay ang mga nakatusok ng singsing ng mga musang na yan. Yan ang kanilang makakapartner ngayon. Kaya mga kabataan, mga kababayan, huwag kayong mahiyang sumali sa palarong ito sapagkat kung sino man sa inyo ang mapalad na swertehin ay sa susunod na pista, yun ang makakapartner ng mga musang na nagagandahan. Kabalyero, samantalahin ninyo ang pagkakataong ito sapagkat minsan lang sa isang taon dumating ang pistang ito sa ating nayon. Kaya uulitin ko, babatiin ko muli ang mga nagwagi sa ating paligsahan kanina. Kanina ka pa iwas ng iwas. Inaalala ko hong nobyo ko. Nobyo? Yun ho, si Milan. Parang galit nga sa akin eh. Nobyo mo pala siya. Kaya ho ako pumayag na maging mutya para mapanalunan niya ako sa Juego de Anillo. Para maging kapareha ko siya sa pasayaw. Malas niya na lang. Mas magaling akong tumuhog. Masaya ka ba sa pagsasayaw natin? Masaya. Oo. Isa hong malaking karangalan para sa isang pobreng manggagawa ng Quezon Puti. Ang makasayaw ang isang mayamang senyor.
Nakapagsibak na rin po ako ng panggatong. At nakapagpakain na rin po ako ng baboy. Hoy, Milanyo! Magkaliwagan nga tayo. Tinatanggap ka namin dito sa aming bahay bilang mabuting kaibigan ni Claudia. Hindi para maging maniligaw niya. Nagkakagustuhan na po kami ni Melanio, Inay. Ako nga po nagsabi sa kanya na mamanhika na siya. Ngayon pa lang po, hinihingi ko na po ang kamay ni Claudia. Hoy, halika nga. Hindi mo pwedeng kunin ang kamay ng anak ko ng pagganyan-ganyan lang. Ganun ho ang kaugalian ni Tay. Kaugalian? Kaugalian din ng ating pamilya na ibibigay lamang ang kamay ng babae sa sino man makapagbibigay ng gustong dote. Dote? Ang dote, kung meron kang 7 hektaryang taniman ng palay, 7 kalabaw, 77,000 piso para ipagawa ang bagong bahay sa loob ng 7 araw. At papanik ang anak ko doon pagkakasal sa loob ng 7 oras. Sa 7 araw bago dumating ang kasal. Parang gamot ng albularyo. Anong gamot? Pito-pito. Yan ang iinumin ninyo ng aking anak. Imbis na tuba sa selebrasyon ng inyong kasal, kung magbibigay mo gustong dote. Ayun lang ho ba? Meron pa, Sabi ko na nga ba eh. manok, nakakatayin, 7 rin. 70. Susme, Pati baboy. 70 baboy. 7 lang naman. Akala ko eh, magtatayo na tayo ng piggery. Oh, kaya ba dote? Kung paisa-isa ho, kaya kong pagtsagaan. Pero kung 7, Kung hindi mo kaya, wala tayong pinag-usapan. kahit gawin ko pa ang lahat ng kesong puting kaya kong gawin sa buong buhay ko. Kasama na rin ang kesong puti ng kalabaw ko. Mamamatay na lang ako. Hindi ko kayang ibigay yung sangkaterbang 7 hinihingi nilang dote. Oh, ba't humahangos ka? Si Senyor Ramon, nagpapanap ng mga binata. Magbabayad daw siya ng tig 1,000 piso. 1,000 piso? Malaking pera yun ah. Titingnan lang daw ang katawan. Bakla pala si Senyor Ramon. Don Ramon, Senyorita Silvia, silang pinakamagagandang lalaki sa ating bayan. At pinakapiling-pili ko na ito, senyor. Alam niyo ba kung bakit kayo naririto? Senyor, ipinaliwanag ko na lahat. Everything is under control. Ang magpapakita ng katawan, tag 1,000. Ang medyo mapipili ninyo na may halagang malaking gantimpala, hindi ko na sinabi. Bakit ngayon ka lang? Eh may inaasikaso pa ako eh. Salay ko dyan ha. Hindi pwede rito nakadamit. Ah, ganun ha? Oh! Nakapamili na ako kung sino sa inyo. Pero dahil lihim ang gagampanan ng misyon nung napili ko, hindi ko nasasabihin kung sino siya. Pasasabihan ko na lang kung sino ang napili ko. Mang Toryo, pakibigay na ang tig 1,000 nila. Senyor, naibigay ko na po. Okay. Hindi mo ba itatanong kung sino ang napili ko? Mahalaga pa ba yun? Si Abdon. Ang abnoy na yun?
Mababaw ang kaligayahan niya. Simpleng mag-isip. Wala nang marami pang tanong. Hindi na uuriratin pa ang punot dulo ng ipagagawa natin sa kanya. Pag-aanakin mo ako ng siraang ulo. Di maganda kung ganun. Kahit dalhin pa natin sa bahay ampunan o sa mental, hindi na natin po problemahin pa. Diba? Silvia! Bakit ba? Ramon, ano ka ba? Darling, I want to make love. Hindi pwede. Ano? Darling, desidido kang ipabuntis ako sa ibang lalaki, right? Oh, pero ibang usapan yan. At napipilitan naman akong pumayag dahil nga interesado ako sa malaking manang nakukuha mo. Teka, ibang usapan yan. Anong pakialam niya sa pamamagaan ng puson ko? Ha? One man, woman ako, alam mo yan. Hindi ako inahin na basta na lang ikakasang buntot sa kahit laling tandang at pakakasta na. Hindi ako pwedeng pasisipingin mo sa iba tapos ikaw naman ang sisiping. Napakababang klaseng babae ko na nun. Paano naman ako? Kumbaga sa manok, kumahig ka sa lupa. O total, asal tandang ka rin lang naman. Humanap ka ng ibang inahin na pupupugin mo! O ayan, Claudia, bahala ka na magligpit dyan. Kumakalam na sikmura ko sa gutom. Ganito ba karami ang gatas ng kalabaw mo? Ewan ko. Tara na. Oh, ayan pa. Babu. Ganyan naman kayo lagi eh. Iniiwan nyo sa akin ang mga kalat nyo. Senyor Ramon, Ha? anong Bakit? ginagawa niyo sa likuran ko? Ha? Sorry. Nilalasap ko ang sarap Ang sarap? ng gatas. Anong gatas? Gatas mula sa kandong mong timba. Tumalsik yata yung gatas sa damit mo eh. Kaya nabasa ka tuloy. Hindi ko alam. Alam mo, Nalibang ako sa kalabaw ko. parang gatas na rin ang manipis na manipis at malambot mong balat. Aninag na ang buhay mong dugo. Kung naging gatas ka nga, sana lagi kang bagong piga. Sariwa. Malinamnam. Senyor Ramon. Ano ginagawa niyo rito? Ba't di muna po kayo pumasok sa loob? Sige ho, hindi na aabutin eh. Ganun ba? Ano ba nangyari dyan sa batang yan? Parang nagmamadali. Ang tao raw na tumatakbo ng matulin, Kung matinik yung malalim. Isang taon to. Halika na nga at magpahinga na tayo.
Gusto mo to? Ha? Ano? Ha? Ina mo, talagang puputulan kita. Malusog tong isang to ah. Mukhang batak na batak. Pang-derby natin to, senyor. Ano to? Pang-proteksyon. Ah, may gloves pa ah. Sa tulis ng kanilang tahid, tiyak magkakasakitan to. Parang mga boxer, ano? Masahol pa sa boxer. Hindi lang boxing. Sa sabong, patayan talaga. Ah, ganon. Sige nga. Sige, tuloy natin. Akin na nga yan. Parang kabutihang si Abdul. Lulubog lilitaw dito sa baryo. Ngayong nakagawa ng kasalanan, mawawala na naman. Sa susunod, huwag ka na mga bahay mag-isa. Tignan mo nangyari. Munti ka pang mapahamak. Eh di hindi pala ako pwede mga bayo mag-isa. Oo. Sabi mo baka mapahamak ako uli. Kaya samahan mo na lang ako umuwi.
Uulitin ko ang alok. 1,000,000 piso ang kabayaran sa'yo. Kung bubuntisin mo ang asawa ko. 1,000,000? Susunggaban ko yan. Pero, hindi ko maintindihan. Sabihin na lang natin na gusto kong subukan ang katapatan sa akin ng asawa ko. Pero isang bagay lang ang walang pasubali na magpapatunay sa kataksilan niya. Ang mabuntis siya. Nagsisiping din kayo ah. Matagal nang hindi. Kaya pag naglihis siya, siguradong hindi sa akin. ₱100,000 yan. Paunang bayad. Oras na naglihis si Sylvia, makukuha mo ang balanse. Kunin mo. Bueno, kung ayaw mo, maghahanap na lang ako ng iba. Sandali. Matagal pa yata yan, Milan eh. Iwanan mo muna yan, maligo muna tayo. Wala akong ganang maligo eh. Pakiramdam ko kasi para akong giginawin. Maligamgam naman ng tubig eh. Milan? Pwedeng lagyan mo ako ng oil? Bakit hindi mo na lang gawin? Eh, hindi maabot ng kamay ko yung likod ko eh. Sige na nga. Bakit? May bad breath ba ako? May putok ba ako? Bakit para ako nakapandidiring bigla mo na lamang tinalikuran? Eh, inis kasi ako sa sarili ko eh. Bakit? Gusto kitang gawan ng anak. Ba't hindi mo gawan? Ang pagkakaalam ko kasi sa paggawa ng anak ay may kasamang pag-ibig. Itong sima. Plastic yan ah. Oo. Plastic kakainin ng isda? Ang bobo naman yata ng isda. Kaya nga naging isda eh. Dahil bobo. Turuan mo naman akong mamingwit. Madali lang yan. Ganito ang gagawin natin. Takatake mo lang yan. Tulak, hila. Ganito? Oo, talagang ganyan. Para madaling makabingwit. Bakit ka natatawa? Eh kasi, pati pala sa pangingisda, kailangan ganito muna. Hatak, larga, bago kagat. Anong kagat? Sa bibig. Sa bibig? Ang bingwit. Ha, huli siya. Kawawang isda.
Uli na tayo. Dali, tulungan mo ako. Ha? Ay ano, nakita mo na? Ha? Nakita mo na? Yay! Congratulations! Mabuhay ka sana. Oh, uminom ka. Anong okasyon? Sa tagumpay ng pamimingwit niyo ni Milan. Matalim ang kanyang tima, ah. Ang laki ng huli niyang isda. Ipinain mo ako eh. Biningwit ni Milan. Anong reklamo mo ngayon? Hindi ako nagre-reklamo. Gusto ko lang naman magdiwang eh. Para sa paglilihim mo, mga 2 buwan magmula ngayon. Uminom ka. Halika nga rito. Bilisan mo. Teka, Para sandali. Baka magkaintindihan matapa tayo. tayo. Dandan lang. Bakit ba? Nakikita mo yung palayang yan? Mula dito hanggang doon. At sa gawi rito hanggang doon. Pinagbibilihan ni Mang Tanyong. 7 ektarya yan, Milan. Pagkakataon mo na para pakasalan mo ko. Pandote mo na yun, para sa akin. Dot? Dot ano? Dot ka ng dot eh. Maaari mong utangin ng palayang yun. Biglang-bigla ka naman yata nagmamadali ngayon. Biglang-bigla. Biglang-bigla kasi ni anino mo, hindi ko na napagkikita. Hindi ka na nga nakikipagtagpo sa akin eh. Anong hindi? O hindi pa? Eto ako ngayon, oh. Kaharap ka. Hindi na nga kita nakakasamang nagagatas ng kalabaw. Ang kalabaw ko? Wala nang gatas ngayon yun. Bakit? Kailan lang naman yung nagsilang ng anak niya? Malaki na kasi ngayon yung guya eh. Umurong na yung gatas niya. Umurong? Oo, ako naman, abala na sa ibang trabaho. Milan, hindi mo ako kayang kunin sa magulang ko. Kunin mo ang katawan ko. Ang sarili ko. Nang buong buo, bibigay ko sa'yo. Para makatiyak akong akin ka. Mahal pa rin kita, pero ayokong pagsamantalahan ka. Naguguluhan ako. Ako, alam ko yon. Eh, sino? Si Magellan. Ang gagaling nyo? Si Magellan na nakadiscover kay Lapu-Lapu. Ang tagal-tagal nyo naman dyan. Ano ba naman yan? Agoy, agoy. Aray, ang init. Init. Hoy! Talagang mainit yan. Apo yan eh. Akala ko, usok lang eh. Alis yan. Iya itong kahoy oh. Itong gatas. Ayan. Apuray mong pagluluto ng kesong puti ah. Naghihintay na ang o-order sa akin na marami niyan. Diyan lang tayo yayaman. Ambisyoso. Ano ba pangalan ng tatay mo? Idong mga pangarap? Huwag mo niloloko ang tatay ko, ah. Ikaw naman di mabiro, oh. Eh, ikaw, ano pangalan mo? Si Claudia? Oh, bakit? Ang ganda ng pangalan mo? Claudia. 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 Pang-artista? Pang-sosyal? Pang-mayaman? Tsaka hindi ka bagay dito ni. Sa paligid mong pobreng-pobre. At ang matatanaw mo dito, ang mga bundok.
usok, huni ng ibon, alingasngas ng ilog. Nakakalungkot ka rito. Ang bagay sa'yo, Hacienda Istibisca. Yan ang bagay sa'yo. Alam mo kung bakit? Yung boss ko si Don Ramon, may gusto sa'yo, ang lakas ng tama. Eh kung sa akin ka naman may gusto, walang buhay. Kaya, habang buhay ka bang magagatas ng kalabaw? Naghahalo ng kisong puti? Pambihira ka naman, oh. Kumbaga sa manok, palay na lumalapit. Walang kwenta yan. Demonyo ka! Walang niya ka! Pakakasalan ko si Claudia. Sana'y maintindihan mo ang kalagayan ko. Hindi ako makaiwas na pakasalan si Claudia. Sweetheart, wala nang sisihan. Amanos na lang tayo. Naghanap ka ng ibang babae dahil naghanap ako ng ibang lalaki. Trabaho mo sa akin ang pagtanggap ng ibang lalaki sa iyong kandungan. Hindi ako pakastahing baboy. Pinasok ni Milan ang kandungan ko dahil gusto ko. Dahil natuto ko na siyang mahalin. Wala sa usapan natin na mahalin mo siya. Puson ko lang ang ipinakontrata ko sa'yo, hindi ang puso ko. Well, maligayang kasal na lang sa inyo ni Claudia. Ganito na lang ang hatian niyo ni Claudia. Sa kanya tong farmhouse at sa iyo yung bahay doon sa Maynila. Kaya dito sa probinsya o doon sa Maynila, wala kang matitirang ari-arian kung wala ang buhay na maaaring dinadala ko ngayon sa sinapupunan ko. At kung pumayag man ako sa deal mo sa akin ngayon, yun na hindi dahil sang-ayon ako, nasabay mo kaming asawahin ni Claudia. Gusto ko lang makasiguro na makukuha ko ang parte ko sa negosyong pinagsososyohan natin dito sa puson ko. Bakit kayo napiling abay? Oo nga naman, paano naman kami? Sa tingin ko, may KD naman kami. Paano kasi 4 lang ang kailangan? Isa sa chord,
sa veil, sa candle, tsaka yung maid of honor. Hayaan nyo, pag kinasal ako, kayong kukunin kong abay. Nagtampo ka naman. Uy, Claudia, paghagis mo ng bulaklak, dapat mapunta kay Elvira, ha? Oo nga. Siyempre naman, para sumunod siya sa akin. Desaluhin niya. Eh, paano ka na maikakasal? Eh, wala ka naman nobyo. Carmela, Elvira, pasok na kayo sa loob at maisukot yung mga damit. Baka may diferensya at maayos natin. Nay, isusukat ko itong damit. Naku, yun ang huwag mong gagawin, anak. Masama yan. Akin na nga yung damit kung ano pa mangyari. Ang pintog ng suso ng kalabaw mo. Siguro matagal nang hindi nagagatasan. Abala kami sa paghahanda sa kasal namin ni Senyor. Ni Ramon. Kay Senyor Ramon, ang lahat ng doteng gusto mong hingin. Ang mga magulang ko lang ang may gusto ng dote. Ang sa akin lang, isang lalaking mamahalin. Ang swerte naman ni Senyor Ramon kung ganon. Ligayang kasal na lang sa inyong dalawa. Salamat. Hindi ko madaling malilimutan ka. Ako rin. Lagi kitang naiisip. Pero sumpaman, maligaya ako. Dahil alam kong maligaya ka sa piling niya. Nakikita ko sa iyong mga mata. Pakiramdam ko kasi, natutunan ko ng mahalin si Ramon. Ibig mo bang sabihin? Malaya na akong magmahal ng iba? Hindi lang likaw ng puso mo ang kapisado ko. Pati likaw ng puso mo. Mataas ang pagpapahalaga mo sa babae. Hindi mo kukunin ang kanyang puri kung hindi mo siya mahal. Nagtanggihan mong kunin ang katawan ko. Alam kong mahal mo na si Senyora Silvia noong paman. Patawarin mo ako sa panlilin lang ko sa'yo. Lumigaya ka sana. Paalam. Paeke ka pa. Silvia, hintay! Sasakay ako! Silvia! Hoy, sandali! Sandali. Umahabol ka kay Silvia? Oo, mahal ko siya. Asawa ko, mahal mo? Pasensya ka. Ikaw nagpain sa akin kay Silvia. Hoy! Sandali! Hintayin niyo ako! Sandali lang! Silvia, hintay! Sasakay ako! Silvia! Silvia! Huwag niyo ko iwan! Silvia! Silvia! Huwag niyo ko iwan! Silvia! Kaya mo yan! Pilat, kumapit ka! Silvia! Kaya mo yan!
Ikaw na ang bahala sa kanya. Opo. Pagatugang, nagkatiripon kita ngunyan, tangani idulot niya to nin sakramento nin matrimonyo, kung sa in pagsasaron niya to, sa sakramento nin pagkasal si Ramon kan si Claudia. Sa ngaran kan Ama, Diyos Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Ngunyan mga kasalon simpagkuntabi ninto ining mga masunod na hapon. Claudia, napadigdig ka sa sadiri mong kabuutan, na itao mo ang sa imong buhay sa pagkamuot asin sa paglingkod sa imong agum. Opo, Padre. Ikaman Ramon, napadigdig ka sa sadiri mong kabuutan, na itao mo ang sa imong buhay sa pagkamuot asin sa paglingkod sa imong agum. Opo, Padre. Hindi ko akalaing makakapag-asawa ako ng isang mayamang asindero. Bakit? Nagsisisi ka ba na pinakasalan mo ako? Hindi. Natutuwa ako at natupad din sa wakas ang mga pito-pitong pangarap niya na itay at inay. Ang tanong ko, sagutin mo. Anong tanong? Kung nagsisisi ka na pinakasalan mo ako. Ikaw ang lahat-lahat na ng kaligayahan ko sa buhay ko ngayon. Misteryo nga naman ang pag-ibig, ano? Ganun kadali nabura sa puso mo si Milan, ano? Dahil ganun kakabilis na napamahal ka sa akin ng lubos. Pero hindi mabubura ang isang masayang alaala. Sana masaya na rin si Milan ngayon. Katulad ko. Alam na alam mo ugali ko, ah. Sigarilyo tuwing pagkatapos lumigaya. Paulit-ulit na lang ang seremonya nating to. Ang hindi ko lang makakasanayan ay ang tumira dito sa squatter na to. Ginusto mong ganyan, pagtsagaan mong buhay ko. O di nga ba? Ano pa bang ginagawa ko kundi lunukin ang abang buhay mo? Eh ano ngayon ang nirereklamo mo? Pwede naman kasing maging maganda ang pagtatalik natin at maging mabango. Kung doon natin gagawin sa bahay ko. Bahay mo? Bahay ni Ramon. Excuse me, bahay namin. Kesa naman dito, no? Ang kipot-kipot. Ang baho-baho. Palagi pa tayo nag-aapura. At bagya ko pang maibigay ang gusto ko. At saka nararamdaman. Paano ko pa maipapakita sa'yo ang pagmamahal ko? Pasensya ka. Minahal mo ko. Dapat lang lamunin mo ko ng buong buo.
Ang pagkatao ko, ang pagiging mahirap ko, at ang pagiging squatter ko. Eh kung ayaw mo sa bahay ko, eh pwede naman tayong mag-hotel na lang kung kailangan natin ng isa't isa. Mag-hotel? May pera ba akong pandala sa'yo ron? Ako, meron. Hindi pwede sa akin yun. Bakit hindi pwede? Dapat ako gumasta. Eh wala kang ang panggasta, kaya ako na. Para mo namang nilamon ang pagkalalaki ko. Ang yabang mo. Anong sabi mo? Okay na kung mahirap ka. Tanggap ko na yon. Pinaliligaya naman kita. Ba't ang dami mong angal? Pero ang pilitin mong magbuhay squatter, samantalang pwede naman tayo magsama na maginhawa sa bahay ni Ramon. Kahangalan na yun. Hindi kaya ng sikmura ko ang magpakasarap sa buhay sa yaman ng ibang lalaki. Nasusuka ko ron. Sylvia? Bakit? Tapos na po, Mrs. Congratulations, Mr. Ramon Esteves. Mr. Esteves. Pero... 7 months from now, father na kayo. Ganun ho ba, Doc? Pero... Well, Doc, maraming salamat ho sa inyo. Tutuloy na kami dahil nagmamadali kami. Marami pa ho kaming gagawin eh. Let's go, sweetheart. Ingat, Mrs. Mr. Esteves, alagaan po ninyo mabuti ang pangalan ninyo. Thank you, Doc. Teka. Bakit tinawag mo akong Ramon? At ano yung sinasabi mong Esteves? Milanyo Batumpalway ang pangalan ko. Milanyo. Narinig mo? Batumpalway. Ayan na naman yung kayabangan mo. Dito sa dinadala ko, hindi importante ang pangalan mo. Ang importante ang pangalan ni Ramon. Halika na nga. Halika na. Buti nang maaga kayong makasakay sa lancha para hindi naman kayo nagmamadali. Tuloy-tuloy na ang uwi niyan sa Maynila, attorney. Oo. Hindi kasi pwedeng iwanang nakatiwangwang ang negosyo ng iyong mama. Isa lang naman ang pakay ko sa inyo eh. Ang ipaalam, ang obligasyon nyo na kailangan nyo magkaroon ng isang anak na lalaki. Mabuti nga na ipalala niyo yan, attorney. Talagang wala yan sa isip ko eh. Tandaan ninyo, ayon sa testamento ng inyong mama, 2 taon mula sa kanyang pagkamatay at hindi pa kayo nagkakaroon ng isang anak na lalaki, mauobliga ako na ipamigay ang lahat ng kanyang kayamanan sa kawang gawa. Ay, hindi naman ako papayag na mangyari yon. Anong ginagawa ng asawa kong napakaganda na, napakasariwa at napakabata? Kung 100 ng anak lang eh, kayang-kayang ibigay ng asawa kong si Claudia. Oh, hala, sige. Gawa na kayo ng gawa. Oh, attorney, paano? Oh. Sige ho. Sige. Ingat ha. Oh, ba't mo ko tinitignan ng ganyan? Hindi mo ba narinig ang sabi ni attorney? Gawa tayo ng gawa. Anong gawa ng gawa? Ng bata. Milanyo! Milanyo! Milanyo, ano ba? Milanyo, lumabas ka nga dito. Ano ba? Ano't kaya aga-aga napasugod ka? Halika, dito ka sa loob. Sinabi ko na naman sa'yo na doon ka na lang tumira sa bahay ko para madali kitang matawag. Pero mapilit kang dito ka. Palagi na lang dapat akong pumunta dito pag kailangan kita. Pagmumukhain mo naman akong timawa sa iniisip mong yan eh. Ang laki-laki ng katawan ko. Hindi naman ako baldado. Gagawin mo akong palamunin. Kahit na maging timhawa ka pa, kahit na maging palamunin ka pa, ang importante nasa tabi kita para mas baybayan ng pagbubuntis ko. Para sa kabuuan ng madali mo ako madadala sa ospital. Katulad niyan, pumutok na yata ang panubigan ko.
Kailangan pa muna kitang daanan dito para dalhin mo ako sa ospital. Manganganak na ako! Hindi ka agad sinabi! Manganganak ako! Halika! Halika! Halika dyan! Gusto mong manganak ako nang wala ka, walang yaka? Yun ang alam ng kaligayahan ko. Ang irigalo sa iyong anak ko sa oras na isilang. Aalis ito pa sa akin! Uy, baby. Baby ko. Uy, baby ko. Good morning, Mrs. Interview po tayo, Mrs. Ha? Para sa birth certificate po ng inyong baby. Okay. Pangalan ng bata? Milanyo Segundo. Baby. Baby. Pangalan ng ina? Sylvia Salvador. Pangalan ng ama? Ramon Esteves. Mrs. Mr. Esteves. Pagkaraan ng ilang araw, pwede nyo nang kunin dito sa ospital ang birth certificate ng baby nyo. Si Milano Segundo Esteves. Ang gandang pangalan. Sige ho. Para sa magandang kinabukasan ng ating anak ang ginawa ko. Magandang kinabukasan? Dahil walang duda na ang batang ito ang siyang magmamana ng lahat ng kayamanan na mamanahin naman ng kanyang ama na si Ramon Esteves. Ako ang kanyang ama. Sigurado ka? Siguradong ako ang ina dahil dito ko siya galing. Sa kandungan ko siya lumabas. Hindi mo ba napuna? Ako lang ang kinausap ng nurse. Dahil ako lang ang nakakasiguro kung sino talaga ang tunay na ama ng anak ko. Kung sinabi kong si Ramon Esteves ang ama ng batang ito, yun ang totoo. O, kapit ka ha. Ayan, mamamasyal tayo. Oh. Mila, nandyan ka pala. Halika, pasok ka sa loob at mainit yan sa labas. Bakit? Kailan ba ako tumuloy dyan? Ayan ka na naman sa fried chicken mo. Ang laki na niya, no? Padede kasi sa gatas ko eh. Nagsisimula na nga siyang kumain ng solids. Pag nainis ako, kikidnapin ko na lang itong anak ko eh. Saan mo naman siya dadalhin? Bakit? May pamamahay naman ako ah. Pamamahay na squatter. Sige, dumaan lang ako para silipin ang bata. Gumagaan kasi ang pagpipiyong ko sa construction. Pag nakikita kong anak ko, bago pumasok sa trabaho.
Sandali, saan kayo pupunta? Kukunin ko anak ko, may reklamo? Wala na sila. Pagkaalis nyo kaninang umaga, nagmamadali nagbalo si Ma'am Sylvia. Pupunta raw ng Catanduanes, dalang bata. Kita mo naman, Claudia, is this senyorita? Anuhin, mamaya pag Ang ganda ng nakawala buhay yan, mo tutukain ka ngayon. yan. Nakinig ka lang sa akin eh. Oh. Mabuti na lang, inibig mo si amo. Eh kung sa akin ka napunta, walang buhay. Ganun din ang mangyari sa'yo. Kung inibig mo si Milan, patay gutom din yung katulad ko. Kaya binugaw kita kay amo. Dahil mahal na mahal kita. Oo! Pambira ka naman, amo eh. Ang ginagawa ko, para sa'yo. Natutuwa lang ako dito. Dahil kontento na siya sa buhay niya. Lahat ng gusto niya, ibinibigay mo. Sige, tira. O, tira, halika. Ayutin mo. Oh. Claudia, magsalpukan tayo. Ito na ba yung anak mo? Ang anak natin. Ang ating tagapagligtas. Nakapanganak ka na pala. Binabati kita. Kalabisan ng dalawang asawa sa isang pamamahay. Sylvia, tama na. Sino sa aming dalawa, Ramon? Ako? O siya? Sweetheart, napag-usapan na natin ito ng masinsinan. Pumayag ka. Noon yon. Dahil hindi sigurado kung magkakaanak na ako. At kung magkaanak man ako, hindi ako sigurado kung magiging lalaki nga. Pero ngayon, hawak ko na ang alas. Ang kasunduan natin, sa'yo ang bahay sa Maynila, kay Claudia sa probinsya. Lahat ng pag-aari mo, doon sa Maynila o dito sa probinsya, akin. Atin. Palayasin mo siya. Asawa ko si Ramon. Kasal kami. Ngayon, may karapatan ako sa kabuhayan niya. Wala siyang matitirang kabuhayan kung di dahil sa pamamagitan ng anak niya sa akin. Lumayas ka! Ramon, palayasin mong babaeng yan. Pero, palayasin mo! O itanggi kong anak mong batang ito. Claudia, bumalik ka na muna sa bukid ninyo. Hindi ako aalis pag di ka kasama. Intindi mo naman sana ang damdamin ko. Ramon! Akong tunay mong asawa. Magpapalit mo ako sa kinita bulag na yan. Oh! Your Honor, natupad na po ang kaisa-isang kondisyon na itinakda ng nasirang Doña Josefina Esteves upang manahin ng kanyang anak na si Ramon Esteves ang lahat ng kanyang naiwang ari-arian. At ang kondisyon, ang pagkakaroon ni Ramon Esteves ng isang lalaking anak. Naririto ba ang sinasabi mong anak ni Ramon Esteves? Yes, Your Honor. Ilapit niyo yung bata. At ito po ang birth certificate na magpapatunay na ang bata ay anak ni Ramon Esteves. Akin na yan. Ang anak ko! Hoy! Milan! Milan! Ang anak ko! Ang anak ko! Tulungan niyo ako! Harangin niyo! Milan!
Ibalik mo ang anak ko! Ang anak ko! Itawan mo ko! Sige na! Dali! Bilisan nyo! Asan na tayo? Kailangan namin ang anak ko! Ito! Akin to! William! Anak ko to! Akin to! Dito! Silvia! 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 Minahal ko ang asawa mo. Totoong minahal ko siya. At minahal ka rin niya. Alam ko noon pa. Hindi si Silvia ang klase ng babaeng magbibigay ng anak sa lalaking hindi niya mahal. Mulat sa pool, ang nagbubuklod sa aming dalawa ay hindi pagmamahal, kundi ang pagkagahaman sa kayaman ng mamanahin ko kay Mama. Nang habulin ka ni Silvia,
pagkagahaman pa rin sa manang maring nagtulak sa kanya. Pero nang iabot niya sa akin ang anak niyo bago siya nalunod, hindi na kayamanan ang habol niya, kundi iligtas ang bunga ng inyong pagmamahalan. Alam mong hindi marunong lumangoy si Sylvia. Pinabayaan mo siyang malunod. Siya o ang anak mo ang pwede kong piliin. Pinili mong buhayin ang bunga ng kataksilan niya. Pinili kong buhayin ang bunga ng pagmamahalan ninyo. Sinusolo mo ito sa akin? Ikaw ang kanyang ama. Payag ka na lamang mapunta sa kawang-gawang kayamanan ng iyong mama? Kawang gawa? Maganda yun ah. Masarap ang pakiramdam na maging isang pilantropo ka paminsan-minsan. Sa totoo nga yan eh, talagang ginusto ni Bossing sa itaas na ako'y gawin isang baog. Para imbis na ako lang ang maghahaman sa kayamanan ni Mama, ay pakinabangan yun ng marami. Hindi ko ito kinailangan para mahalin si Sylvia. Hindi, itabi mo yan. Gamitin mo para magpasimula ng isang maligayang buhay para sa inyo ng anak mo. Uy! O bakit? Ano nangyari? Ang anak natin, umihi. Ay, nako, Claudia. Malungkot na nga ang tinakbo ng kasaysayan mo. Lalo mo pa pinapapakit ang araw-araw na pagbumukmuk mo. Ano ka ba naman, anak? Hindi na kita nakitang umiti man lang. Magmula nang hiwalayan ka ni Ramon. May naaawa na ako sa'yo. Ano ba nangyayari sa'yo? Kundangan naman kasi, nasa kama na, lumipat pa sa sahig. Saan ka naman nakakitang saksakang tangang babae? Ikaw lang ang asawa ni Ramon dahil ikaw lang ang kanyang pinakasalan. Eh kung bakit basta ka nalang pumayag na palayasin ang babaeng yun? Maria Santissima, patay na nga si Senyora Sylvia. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Ano pa nga ba magagawa natin? Kundi ang ipasa Diyos na lang siya. Ang sinasabi lang namin ng itay mo, eh sayang din naman yung ginhawang nasimulan mo na rin pagpasasaan. Inay, hindi yaman ni Ramon, kundi si Ramon mismo ang pinanghinayangan ko. Totoong minahal ko siya. O siya, tama ng Cheche Borechi nyo, magkakaiyakan pa kayo dyan eh. Itong hirap na magbubukid eh. Ang buhay mo raw liligaya rin kung masipag ka. Hoy, susunod nga ah. Tigilan na yan, pitong-pitong yan ha. Naku, masisira ang buhay natin. Kung may gustong tumagit sa kanya, bayaan mo siyang madagit. Eh basta ba mahal niya eh. At doon siya masaya. Basta mahal. Ay! Sino ka? Ay! Ramon, anong ginagawa mo dito? Narito ako para samahan ka. Samahan? Sa mahaba pang panahon na natitira sa iyong buhay. Bigla kayo hatang naging makata. Mahalin, paligayahin, damayan. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa hirap at ginhawa, sa paggawa ng kesong puti. Teka, masusubsob ako. Subsob mo kung gusto mo. Itayo mo nga ako. Diyan ka lang, huwag kang malikot. Bakit? Patunay na mahal mo ako. Ikaw talaga. Ilang beses mong gustong patunayan kung mahal kita? Ikaw, ilan?